Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, nagiging mainit na po yung nagiging usapan dito sa Maynila dahil nga nag-file na po si Hani Lacuna ng kanyang Certificate of Candidacy bilang mayor po ng Maynila. So, re-electionist po siya. So, sa ngayon, inaantay pa po yung pagpapile ni Yorme kung siya ba talagang tatayo o tatakbong mayor uli ng Maynila. So, dito tutuldukan na po ni Mayor Isko kung siya ba tatakbo bilang mayor. So, dito makikita rin natin kung ano ba talagang totoong nangyari, kung totoo ba yung mga kinuwento ni Hani Lacuna, kung totoo ba yung mga naging, kumbaga yung mga nangyari sa Maynila sa kung bakit ba pinipilit o bakit may sumisigaw sa mga taga Maynila na bumalik na si Mayor Isko. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga naging kwento ni Yorme Isko Moreno. Tuloy-tuloy ng buba ang iyong pagsabak muli or pagbabalik sa City Hall. Thank you, Maricar, at sa ating mga televiewers. Magandang gabi sa inyong lahat. Yes po, tomorrow our group will file our candidacy for mayorship with my Vice Mayor Chichi Atienza. Okay. So yun po, confirm na po. So sa mga taga Maynila dyan na nag-aalala kung meron mang pag-aalinlangan kung si Yorme ba tatakbong mayor, ito po, kinonfirm niya na po, tatakbo po siyang mayor. Ako kasi hindi ko pa po masyado makonfirm ng mga time na yan kasi hindi naman po ako honestly, hindi ako taga Maynila, pero naririnig-rinig lang po natin yung mga kwento-kwentuhan dyan kasi nga kadalasan po ng mga napupunta natin sa Maynila, dyan po yung, kumbaga dyan tayo umiikot para sa trabaho natin. So, marami tayong mga naririnig na mga chismisan. Siyempre, real talk, di ba? Kapag mga kagaya nating mga ordinaryong Pilipino, basta lumabas ng bahay, hindi kwentuhan ang nangyayari, chismisan. So, marami tayong mga naririnig-rinig na mga kwento-kwento kung bakit etong si Yorme Isko napilitang bumalik para tumakbo bilang mayor at bakit itong si Mayora Lacuna bakit parang isinusuka ng mga taga Maynila dahil sa, alam niyo yun, hindi niya pagtupad dun sa kanyang mga pinangako. So, parang ang dating kasi rito kay Mayor Lacuna na since ibinigay, parang ganun nangyayari, ang tingin niya kay Mayor Isko na yung buong Maynila na ibinigay sa kanya na ngayon binabawi. So yun yung pagkakaintindi niya doon sa naging usapan nila ni Mayor Isko. Pero dito kasi pakikita dito ni Mayor Isko kung ano ba yung totoong nangyari, kung bakit parang sumama yung loob ni Hani Lacuna nung siya bumalik bilang bumalik, I mean babalik. So babalik siya bilang mayor ng Maynila. Mayor, dati po sinabi niyo na magre-retiro na kayo. Yes. Why the change of heart? Ano po yung nag-trigger o ano po yung nagpa-iba ho sa inyong desisyon? You know, nakakalungkot lang, no? Sometimes, like for example, pag kinukwenta mo, I've been into government service for the past 24 years. In fact, talagang plano namin mag-retiro na. It's just that recent news na nagde-deteriorate yung syudad. And that triggers a concern. And then I went around, no? Nag-ikot ako sa mga barangay, sa community. Then people are saying, bumalik ka na, bumalik ka na. And So, mga taga Maynila, kayo lang yung makakasagot doon sa sinabi ni Mayor Isko rito na
napansin nga daw niya na ang Maynila deteriorate. So parang ibig niya sabihin dito, parang sumasama uli yung lagay ng Maynila. So parang nangyayari rito na ang linis-linis mo nung iniwan yung iyong bahay o yung iyong bakuran. Eventually, several years or months, napansin mo parang ano nangyari? Bakit puro basura? Bakit biglang dumumi, biglang pumangit? At sabi nga niya rito, 'di ba, nag-ikot-ikot siya. At nagulat siya bakit yung mga kababayan niyang mga mga Manileño, sumisigaw na bumalik ka na. So yun yung parang naging ano niya, nagtaka siya na bakit ganun? Bakit itong mga 'to, pinababalik niyo ako, meron kayong sitting mayor na binilinan ko naman na ituloy yung kanyang magandang mga programa, kasi kasama naman niya, vice mayor niya, 'di ba? Kung mapapansin niyo nung during campaign, nung siya'y tumatakbong mayor, kasama niya na si Hani Lacuna. So, isa yung kanilang goal na pagandahin yung Maynila hanggang sa maupo sila. So, kumbaga, nasusubaybayan naman ni Hani Lacuna kung paano tumabaho si Yorme Isko, ano yung kanyang mga programa, ano yung pinaka main goal nila doon sa Maynila. Pero ito, panoorin po natin itong mga revelasyon na sinabi ni Mayor Isko. Siyempre, nagwo-worry ako. Bakit naghahanap ang tao ng iba, meron namang nakaupo. Especially yung nakaupo is somebody na tinulungan natin, inaruga natin for so long. And then, nakakahiyamang sabihin, maraming na-frustrate sa sitwasyon. So, heeding the call, sabi ko, sige, Kakot, kinausap ko naman si Ate Hani. Yeah, I talked to her a few months ago, and I said, Ate, baka pwede, babalik sana akong mag-mayor kasi ang taong bayan, nagre-request talaga na bumalik ako. Then she said, no, I'm running for re-election. Then natapos na yung meeting na yun, then we proceeded with our plan. So, kumpirmado dun sa sinabi ni Hani Lacuna na nagkaroon nga sila ng, hindi naman meeting, pero yung nagkausap sila, na sinabi nga ni Mayor Lacuna na babalik nga daw si Mayor Isko. Pero kung pakikinggan naman natin yung kwento rito ni Mayor Isko, kung talagang totoo yung sinasabi niya, which is para naman sa atin naman, talagang totoo naman kasi marespeto naman tong si Mayor Isko base na sa mga napapanood natin. Kumbaga, bumusina muna siya kay Hani Lacuna. Kumbaga, nagpasintabi. Kumbaga, kumatok muna sa bahay kung pwede siyang pumasok. Parang ganun, di ba? Na nagpaalam siya na babalik na maging mayor, gawa nga ng hinihingi ng mga taga Maynila yung kanyang pagsiservisyo. Pero ang sagot nga ni Hani Lacuna, di ba, na feeling nga daw niya, tinraidor daw siya ni Mayor Isko nung sinabi niya na ito itatakbo bilang mayor uli ng Maynila. So parang doon pa lang, medyo salungat doon sa sinasabi ni Mayora na tinraidor siya ni Mayor Isko. Kasi pwede mong sabihin siguro na tinraidor ka kung hindi nagpaalam sa'yo. Which is sinabi rin naman ni Mayor Lacuna na nagkausap sila ni Mayor Isko na yung plano nga niyang bumalik sa Maynila. Pero kasi ang pinanghahawakan kasi rito ni Mayor Lacuna ay yung usapan nila before, bago iwan ni Mayor Isko yung Maynila para tumakbo bilang presidente, yung hindi na siya babalik or mag-retire na siya once na matalo or manalo siyang kandidato sa pagka-presidente, mag-retire na siya sa politika. So yun yung pinanghahawakan ni Hani Lacuna. Pero ang punto, para sabihan mong traidor si Isko, kung hindi kanya in-inform. Pero base sa kwento ni Mayor Isko at sa kwento ni Mayor Lacuna, nagtutugma naman na nag-usap sila at yun nga, nagbigay nga ng, kumbaga nagpaalam si Mayor Isko dahil siyempre siya pa rin yung sitting Manila Mayor. So, kailangan niya magbigay ng respeto tsaka ng
ng kumbaga pa-inform na rin si Mayora na tatakbo siya. Pero yun nga, minasama yun ni Mayor Lacuna dahil kumbaga dito kay Mayor Isko ang iniisip niya, nung una nga 'di ba sabi nga niya na bakit may mga taga Maynila na pinababalik ako. So parang kung iisipin mo, pwede nating i-example yung halimbawa, 'di ba, mag-boyfriend, naghiwalay. Bakit yung ikaw, halimbawa, nakakuha ka ng naghiwalay kayo ng boyfriend or girlfriend mo, tapos bakit meron kang bagong karelasyon ngayon? So bakit ang nagiging bukang bibig mo yung ex mo? Bakit hindi mo parang hindi ka kontento ngayon dito sa bago mo? Siguro dahil namimiss mo yung ginagawa o yung mga magagandang bagay na ginawa nitong ex mo sa current mo ngayon. So, nagkakaroon ng comparison. So, ganun yung nangyayari dito kay Mayor Isko at kay Hani Lacuna. Nagkaroon ng comparison yung mga taga Maynila na bakit si Mayor Isko nung umalis or nung siya yung umahawak, ganito yung Maynila. Bakit nung ito naupo na ngayon si Mayor Lacuna, na kung iisipin mo, katandem naman to ni Mayor Isko, bakit ganito na yung ginagawa niya? Parang lumilihis dun sa kung ano man yung nasimulan. Kaya yung mga taga Maynila, mas ginusto na nila na isigaw na bumalik si Mayor Isko. Pero ang sigaw ni Mayor Lacuna, titingnan ninyo kung babalikan natin yung mga unang balita, si Mayor Lacuna lang ang sumisigaw at yung mga supporter niya na mataga munisipyo ang sumisigaw na wala nang babalik. Doon sa mga supporter niya ng mga taga munisipyo, wala naman silang choice. Kailangan nilang, alam niyo, kailangan nilang suportahan si Mayora. Siyempre, siya yung sitting mayor eh. Hindi naman nila pwedeng hindi suportahan dahil sila naman yung babalikan dahil siyempre, mga empleyado sila ng Maynila, nasa sigurado tayo na pwede silang balikan ni Mayora. Pwede silang tanggalin sa pwesto, pwede silang ilipat, o kung ano man yung pwedeng ibigay na sanction na idadaan sa legal or hindi or illegal na proseso. Pero siyempre, matik 'yon dahil nga nasa munisipyo, talagang sila yung magiging supporter. Gusto man nila o ayaw nila, wala silang magagawa. Kailangan nilang sumunod kung ano man yung gustong ipagawa ni Mayora. Pero dito sa side naman ni Isko, hindi si Isko yung sumisigaw ng bumalik, na babalik siya. Ang sumisigaw, yung mga taga Maynila, yung mga Manileño mismo, ang sumisigaw na bumalik ka na. So magkaiba. Dito, yung taong bayan na nagtutulak kay Mayor Isko na bumalik. Samantalang dito kay Isko, yung humahad lang na bumalik siya, iisang tao lang. Compare mo sa taong mga taga Maynila, ang sumisigaw na bumalik siya. Well, with her husband, Pox, was there. And naggayak na kami. Opo. Pero may resistance ho ba? Did she convince you not to run? No. And just give way instead? No rin also. Very specific lang yung sinabi naman niya. Ano po yung sinabi niya? No, I'm running for re-election. Oh, okay. Something like that. Ako naman, iniisip ko, sige, hayaan na lang natin yung taong bayan ng magdesisyon. Kung totoo ba yung talagang panawagan ng taong bayan na tayo'y bumalik. So, I'll let the people of Manila decide on the matter. Correct, di ba? Taong bayan pa rin naman, mga taga Maynila pa rin naman ang masusunod kung sino yung gusto nila maging mayor. Ngayon, kahit sabihin mong tumakbo rito si Isko, tumakbo si Erap, tumakbo si Litio Atienza, kung gusto ng taong bayan si Lacuna, wala naman tayong magagawa, wala silang magagawa. Pero kung ang gusto ng taong bayan si Isko ang ilagay uli bilang mayor, more than kay Lacuna, kay Erap, kay Atienza, or kung sino man yung tatakbo mayor dyan sa Maynila, is mga taga Maynila pa rin yung masusunod. Kaya nga, di ba, ang pinakamakapangyarihan ngayong eleksyon yung mga mamamayan na boboto. Dahil
tayo ang maglalagay sa kanila kung saan sila dapat ilagay. Nasa sa atin kung gusto nating itapon yung mayor na 'to or gusto nating iupo, 'di ba? Kung ayaw niyo na kay Lacuna, nasa sa inyo 'yan. Dahil kayo naman po yung makikisama diyan sa mayor niyo ng 3 taon uli. Ngayon kung gusto niyo si Isko naman yung iupo niyo, nasa inyo rin naman 'yan kasi kung sa palagay ninyo na mas magaling o mas mas may makukuha kayong magandang resulta kay Isko, boto niyo si Isko. So, dito makikita lang po natin yung karakter ng dalawang tao na si Mayor Lacuna ang sumisigaw ng wala nang babalik, siya lang mag-isa. Samantalang yung bumalik ka na, yung mga taga Maynila na gustong ibalik si Mayor Isko. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.